Nagdeklara na ang pamahalaan ng State of National Emergency sa buong bansa. Paglilinaw ni Executive Secretary Salvador Medialdea, terorismo ang pinakadahilan ng proklamasyon at hindi ang mga insidenteng may kinalaman sa iligal na droga. Ang detalye mula kay Sweden Velado. Nagdeklara na ang pamahalaan ng State of National Emergency sa Pilipinas, bunsod ng mga nagaganap na hindi makatarungang karahasan sa Mindanao. Ayon kay Presidential Communications Assistant Secretary Christian Ablan, epektibo ang proklamasyon nitong Lunes ng gabi at ipatutupad hanggat hindi binabawi ng Pangulo. 10:30 this morning, the Malacanang Records Office released Proclamation number 55, declaring a state of national emergency on account of lawless violence in Mindanao. Whereas Mindanao has had a long and complex history of lawless violence perpetrated by private armies and local warlords, bandits and criminal syndicates, terrorist groups and religious extremists. This proclamation of a state of national emergency on account of lawless violence shall remain in force and effect until lifted and withdrawn by the President. Ayon kay Ablan, sa ilalim ng Section 18 Article 7 ng Konstitusyon, maaaring ipatawag ng Pangulo ang pulis at militar. The President, as the Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines, may call out such armed forces whenever it becomes necessary to prevent or suppress lawless violence. Pangunahing layunin ng proklamasyon na supili ng AFP at PNP ang lahat ng uri ng karahasan sa Mindanao at sa iba pang panig ng bansa. Nitong mga nakaraang buwan, iba't ibang uri ng dahas gaya ng hostage-taking, pagpatay sa mga inosenteng sibilyan, pagbomba sa transmission facilities, nakawan at pagpatay sa ilang miyembro ng media sa Mindanao ang naganap. Giit ni Executive Secretary Salvador Medialdea, terorismo ang pinakadahilan ng proklamasyon at hindi ang mga insidenteng may kinalaman sa iligal na droga. Nilinaw din niya na hindi kailangang mangamba ng ilan na nag-iisip na katumbas na rin ng state of national emergency ang martial law dahil wala namang ipatutupad na nationwide curfew. Ayon naman kay Ablan, mas pinalakas lamang ng pamahalaan ang kampanya nito para matiyak ang seguridad ng publiko. Nilagdaan ng Pangulo ang dokumento bago tumulak Palaos para sa ASEAN Summit. Para sa PTV News, Sweden Velado. Si Cathy San Gabriel, subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.